transparency and accountability. Naritong balita ni Troy Gomez. Sa isang panayam, malinaw ang posisyon ni Senate President Chis Escudero. Aniya, ang impeachment trial ay isang legal na proseso, isang paglilitis at wala ritong lugar ang isang closed-door meeting. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. Sa tanong kung dapat baba ang palasyo ang pumagitna sa Senado at Kamara, ito ang mariing sagot niya. Wala akong nakikitang dahilan o rason kaugnay sa bagay niyan. Binigyang diin pa niya na ang anumang usapin tungkol rito ay dapat idaan in the name of transparency at accountability at ito ay dapat maging malinaw at bukas para makita ng publiko. Sa pahayag pa niya, ang isang impeachment trial ay isang prosesong ginagabayan ng saligang batas. Kung may mga pagtutol ang isang panig, ito man ay ang Kamara, ang nasasakdal o ang prosekusyon. Ito ay dapat idulog lamang in proper legal process, tulad ng isang motion o isang pleading. At kailanman ay hindi ito pwedeng pag-usapan o pagkasunduan ng Kamara o ng Senado. Iginit din niya ang otoridad ng impeachment court. Ang Senado ng mga utos nito ay dapat sundin. Wala akong nakikitang pangailangan dahil wala namang kailangan ipagitan. Dahil simple lamang naman, nag-utos ang Senado bilang impeachment court. Nag-utos siya hindi lamang sa nasasakdal, pero pati na rin sa prosecution. Kautusan na sa aking pananaw at palagay ay dapat sundan at sundin. Sa ngayon malinaw ang paninindigan ni Escudero. Ang paglilitis ay isang prosesong dapat igalang at idaan sa wastong legal na proseso na dapat ay malayo sa anumang impluwensya, pakikipagpulong o closed-door negotiations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan, ano po masabi niyo dito sa ulat ng ating report niyo si Troy Gomez? Yan ang intindi niya si Palengkera. Ayan. Maraming salamat, Atty. Sal, sa ating pagpapatuloy. Nagpaliwanag ang isang Metropolitan Trial Court Judge sa magkakaibang issue ngayon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni MJ Mondihar. Pinitik ni incoming Senator Tito Soto III ang ginawa ng Senator Judges na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Diin ng dating Senate President, flawed o may depekto ang pasya dahil tanging trabaho ng Senator Judges sa impeachment trial ay magtanong sa magkabilang panig. Ngunit sa panayam sa SMNA News, ipinaliwanag ni Judge Marlo Campanilla ng Metropolitan Trial Court Branch 83 na batay sa konstitusyon kasama sa kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court ang mag-interpret ng rules. Nakalagay sa Article 11 ng Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide on impeachment proceedings. So to try o trial, to decide. So yung power to decide includes the power to interpret. Batay sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, ang Senado ng Pilipinas ang may sole power na magpasya sa impeachment case. Sa oras na maaprubahan ng Kamara ang reklamo, ang Senado na magiging impeachment court ang tanging magpapasya kung dapat bang tanggalin sa pwesto o hindi ang isang akusadong opisyal. Pag binasa mo sa Constitution natin, Section 3 pa rin Article 11, yung Senate has the power to promulgate rules, no, to carry into effect the provision on impeachment. So in providing yung promulgating an impeachment rules, siyempre mag-i-interpret ka. Samantala, ipinaliwanag naman ni Judge Campanilla ang kaibahan ng political at judicial question sa usapin ng one-year bar rule sa impeachment. Isa ito sa mga kondisyon kung bakit niremand o ibinalik ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment. Ayon sa hukom, nasa Korte Suprema ang pinal na pasya sa issue. Pag political question, hindi pwedeng pakailaman ng Supreme Court yun. Bahala kayo dyan kung anong decision nyo. Halimbawa, nag-decide ang Senate on matters which is considered as a political question. Hindi pwedeng pakailaman ng Supreme Court yun. Pero pag justiciable question siya, yun yung bagay na pwedeng pakailaman ng Supreme Court. Kasi for example,
merong constitutional provision, ang nagbabantay ng Constitution yung Supreme Court. Nilino naman ni Campanilla na wala siyang kinakampihan sa Senado at Kamara at purely educational lamang ang pagpapaliwanag nito batay sa saligang batas. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SM9 News. Yan, patukol naman dito, attorney. Ano po masabi nyo dito? Unang-una, dapat din nyo na ini-interview yung mga judges. Ito naman isang batang justice, sumausaw pa. Kaya mo na yung sadyang-kanyang sa hukuman mo. Ang dami na nagbibigay ng mga opinion dyan, mga dating justices pa, mga constitutional, legal, the list. Kaya sumama dyan. Concentrate on your sala. Hindi ko naman maintindihan ba't naman ni-interview yung mga judges. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, sa ibang issue naman, sa gitna ng akusasyon ni PCO Yusek Claire Castro na si Vice President Sara Duterte umano ang paulit-ulit na pinagmumulan ng fake news, muling uminit ang diskusyon tungkol sa mga pahayag mismo ng gobyerno. Kabilang ang hindi pa rin natutupad na pangako ng Marcos admin na pababain sa 20 pesos ang presyo ng bigas para sa lahat. Si Jane Condita magbabalita. Muling nasusubok ang kredibilidad ng Malacanang kasunod ng naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na paulit-ulit umanong nagiging source ng fake news si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Yusek Castro, ilang ulit na raw nagsalita si VP Sara ng mga pahayag na hindi umano totoo. Kabilang na ang isyu ng 20 pesos na bigas na anyay pambabatikos lang sa administrasyon. Nag-ugat ang bangayan ng dalawang opisyal matapos muling sabihin ni VP Sara ang kanyang kontrobersyal na pahayag na garbage in, garbage out laban sa mga Castro. Kabilang sina Franz Castro ng ACT Teachers Party List at Yusek Claire Castro. Dahil dito, hindi maiwasan ng publiko na batikusin at ibalik ang sisi sa administrasyon ni Marcos Jr. na anilay unang gumagawa ng fake news na nagbibigay lason sa tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Matatanda ang Marcos admin mismo ang nangakong magiging 20 pesos ang presyo ng bigas, isang pangakong hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Bukod dito, binanggit din ng Pangulo sa kanyang nakarang SONA noong 2024 na may 5,000 flood control projects na natapos ang pamahalaan. Ngunit nang sinubok mismo ng kalikasan dahil sa mga nagdaang pagbaha, lumutang ang tanong kung nasaan ang mga proyektong ito na sinasabi ni Marcos Jr. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang pahayag ng Pangulo noong kasagsagan ng pagkubkob ng higit 5,000 pulis sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, kung saan iginiit niyang walang ni isang pulis na pumasok sa loob na may dalang armas. Taliwas ito sa aktual na pangyayari matapos mamataan sa isang viral video ang dating hepe ng CIDG at ngayon PNP chief na armado habang nasa loob ng compound. Kaya sa kabila ng mga paratang ni Castro laban kay VP Sara kaugnay sa issue ng fake news, ang tanong ng taong bayan ngayon, sino nga ba talaga ang pinagmumulan ng maling impormasyon sa gobyerno? Ito si Jane Condita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yan po, attorney. Ano na po ang masabi ninyo ukol sa fake news na ito na nanggagaling sa ating busy daw? Sinabi pa na nagreklamo kayo sa fake news, sa inyo nanggagaling ang mga mali at hindi totoong mga impormasyon. Gaya ng sinasabi ng mga nakaka-obserba dyan sa social media, marami ng mga pahayag na hindi totoo. Yung sa KOJC, sabi ng presidente, wala namang armadong pumasok doon. Kitang-kita ko naman na meron. Di ba fake news yun? Sabi ng presidente, walang jurisdiction na ICC. Walang jurisdiction, pero pinaresto niyo si Presidente Duterte. Maraming mga sinasabi na talagang taliwas sa katotohanan. Sabihin mo na bumaba ang bilang ng kriminalidad, di ba fake news yun? Sabihin mo kontrolado mo ang peace order, fake news. Sabihin mo maganda ekonomiya natin, fake news din yun. Maraming fake. Kaya huwag na kayo magbato ng putik sapagkat bumabalik ang putik sa mga mukha nyo. Opisyal, ang impeachment court ay isang political court
di tulad ng judicial courts. Bagamat sinasabing batay sa ebidensya ang hatol, sa katotohanan ay impluensyado ito ng mga konsiderasyon ng mga senador na personal at pampolitika. Ang katotohanan din naman yan, gaya ng mga nakaraang impeachment court, hindi naman talaga batay sa ebidensya eh. Batay sa ibang konsiderasyon. Kasi nga, political court ito eh. Hindi naman to judicial in the strictest sense of the word na bumabatay sa ebidensya. Yun ang sinasabi, batay sa ebidensya. Pero ang katotohanan, yan ay based on their political career. Samantala, nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman kailangang umatras o mag-inhibit sa impeachment trial ang mga senador kahit pa man mayroon na silang mga bias o pagkiling. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Ang nasabing issue ay nagugat sa pahayag ng tinaguriang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Christian Monsod na dapat mag-inhibit ang mga senador kung mayroon silang kinikilingan bagamat wala siyang tinukoy na pangalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayan po, attorney, ano pong maidadagdag ninyo sa inyong naging pahayag ukol sa ganitong issue? Tingnan ng mga kritiko ay pinag-criticize sa mga bias. Yung regular courts, yung mga judges, hindi ka makakita ng bias before the trial sapagkat hindi naman sila nagsasalita eh. Hindi naman sila mga politiko. Unlike yung mga senador nga, mga politiko yan eh. Siyempre, dyan lang sa Kongreso, deliberative body yan eh. Di, siyempre, magpapalitan kayo ng mga kuro-kuro dyan. Pag dinanong kayo ng reporters, kung ano ang inyong kaisipan, posisyon sa isang national issue, lalong-lalo na mga Duterte, impeachment, arrest, magsasalita ka siyempre. Di makikita na yung mga leanings nila. Hindi ka gaya sa mga regular courts, mga judges, Court of Appeals, Supreme Court, hindi naman sila ini-interview. At kahit na-interview mo yan, hindi magsasalita yan. Tahimik lang sila. Hanggat kakaroon ng trial, makikita mo lang ang bias sa pamamagitan ng mga galaw nila sa loob ng hukuman. Kung halimbawa, yung kanilang mga galaw doon, mahalatang-halata na pinapaboran yung isa. Yan ang bakit ng bias. Pero dito sa impeachment court, talaga hindi mo may iwasan yan. Kaya nang sinabi natin, bago pa makonvene yan, meron ng mga kanya-kanyang posisyon yan at hayagan ang sinasabi nila. Otherwise, pagpilitan mo na mag-recuse sila, ang gaya ng sinasabi ng iba, wala ka ng impeachment court. Lahat sila mag-recuse. Kasi at one time or another, meron sila mga payag regarding the issue on BP Sara. Correct. Maraming salamat, Atty. Sal. Samantala, sa gitna ng panawagan ni Yusek Claire Castro na magkaroon ng isang dialogue kaugnay ng impeachment trial, bumuelta si Senate President Francis Cheese Escudero. Iginit niya na ang paglilitis ay isang prosesong dapat idaan in the name of transparency and accountability. Naritong balita ni Troy Gomez.
Sa isang panayam, malinaw ang posisyon ni Senate President Chis Escudero. Aniya, ang impeachment trial ay isang legal na proseso, isang paglilitis at wala ritong lugar ang isang closed-door meeting. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. Sa tanong kung dapat ba ang palasyo ang pumagitna sa Senado at Kamara, ito ang mariing sagot niya. Wala akong nakikitang dahilan o rason kaugnay sa bagay niyan. Binigyang diin pa niya na ang anumang usapin tungkol rito ay dapat idaan in the name of transparency at accountability at ito ay dapat maging malinaw at bukas para makita ng publiko. Sa pahayag pa niya, ang isang impeachment trial ay isang prosesong ginagabayan ng saligang batas. Kung may mga pagtutol ang isang panig, ito man ay ang Kamara, ang nasasakdal o ang prosekusyon. Ito ay dapat idulog lamang in proper legal process, tulad ng isang motion o isang pleading. At kailanman ay hindi ito pwedeng pag-usapan o pagkasunduan ng Kamara o ng Senado. Iginit din niya ang otoridad ng impeachment court. Ang Senado ng mga utos nito ay dapat sundin.